Sobrang dami mga kapatid nating naririnig na mga preachers at mga title na ganito. At may mga kanya-kanyang mga kaisipan patungkol sa paano daw maging kontento. Ang mahirap, paano mo siya tuturuan maging kontento sa kabila ng siya'y mahirap. Ang mayaman naman, mayaman na siya, hindi pa rin siya kontento. At tandaan po natin sa silong po ng araw, ay wala po talagang contentment ang tao. Yung una mong narinig na kanta na last song syndrome ka ba, paborito mo siya, inulit-ulit mo. Pero pagkalipas lang ng ilang mga araw, buwan, hindi mo na siya paborito. Pag may ibang dumating, yun naman ang iyong paborito. So hindi po nasisiyahan, hindi po nakokontento po ang tao. Kaya ito po ay napakaganda at napaka-importante na maintindihan po natin yung pag-aaralan po natin na contentment. Sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 5, "Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay di kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan." Mga kapatid, pwede pa tayong tumayo at mananalangin tayo sumandali sa ating Diyos para sa kaliwanagan. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit po sa inyo na inyo pong buksan ang aming mga kaisipan at tulungan niyo po kami na tanggapin ang naman bagay ang amin pong maririnig at matututunan sa iyong mga salita. Nawa magdulot po ito sa amin ng kasiyahan ng pagkatuto na sa buhay na ito ay maintindihan po namin ang dahilan kung bakit po kami dapat maging kontento sa bawat araw. Salamat po, ito po aming dalangin o Diyos. Basbasan niyo po ang inyong lingkod sa magsasalita ng inyong mga salita na ako po inyong turuan na ang siyang kalooban niyo lamang po, Panginoon, ang siyang mangyari sa araw na ito. Ito po aming dalangin o Diyos, sa inyo po kapulihan ang kalwalatian at ang kadakilan magpasawalang hanggan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. You may be seated, mga kapatid. Contentment. Sinasabi diyan mga kapatid na mangilag ang bawat isa sa atin. Kung ikaw ay tao at ikaw ay mahilig na gusto mo palagi ay kumita ng salapi to the point na hindi ka nakukontento sa iyong kinikita, sinasabi diyan na mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Alam niyo po, may mga tao po na hindi man nila sinasabi, ngunit pinapakita ng kanilang mga gawa na mahal po nila ang salapi. Paano po yun nasabi? Sapagkat marami po sa mga tao na po pero siya ang aking babanggitin, mananampalataya man o hindi, para wala pong takas. Kapag po ang tao po ay naging maibigin sa salapi, isa pong sintomas po niyan ay kaya niyang ipagpalit ang kanyang paglilingkod sa Diyos. To the point, mga kapatid, na mas mahalaga para sa kanya ang kumita ng salapi kaysa sa kitain ng Diyos. Ako po ay nagsasalita doon sa mga tao na kung saan ay may free sila sa kanilang oras. Hawak nila ang kanilang mga oras, mga kapatid. Kung ito man po ay negosyo o mayroon kang sariling kumbaga ikaw ay nagiging amo sa isang larangan ng pagtatrabaho, mga kapatid. Kumbaga hindi ka po talik, hindi ka gapos, mga kapatid, sa tinatawag na company. Okay? Maliwanag po. Doon po ako nagsasalita. Kasi yung mga nasa company, talik na yan sila eh. Kahit anong gawin nila, baka maalis pa sila sa kanilang mga trabaho. Subalit dito po tayo sa may mga kanayaang mamili at makapili na kung saan po ang paglilingkod ay naiisang tabi
dahil gusto nilang kumita ng salapi. Sa salapi pa lang po ako nagsasalita, hindi pa po yan sa mga kalayawan, sa mga walang trabaho at wala naman talaga kakayanan para maging trabaho sapagkat sila mga bata pa. So ngayon tayo po bilang pong nasa katinuan ng pag-iisip, may mga edad na po, dapat po nating maintindihan na ang salapi ay hindi po dapat natin masyadong nagiging focus. Ano po ibig ko sabihin na focus? Kasi po may mga tao po talaga, hindi naman kasi natin mapagkakakitaan ng pagsamba. Hindi naman tayo kikita sa Bible study na yan. Tara magtinda, tara mamasada, tara magganito. So hindi nila naiintindihan ang halaga ng Panginoon sa kanilang buhay at ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. So hindi sila makontento. Kasi kung kontento sila sa kanilang buhay, ang oras na dapat ibigay sa isang sitwasyon ay dapat mo ibigay. Gaya ng kahit na sa sobrang gusto mong kumita ng pera, tandaan po natin na ang katawan po natin ay napapagod din. May mga tao po na ginagawa pong umaga ang gabi. Subalit, mayroon talagang restriction ng katawan na hindi na kinakaya na talagang matutulog ka. At kapag ka pinagpatuloy mo, ikaw po ay ma-overfatigue. Maaari mo pa itong ikamatay. So, ibig sabihin, may oras sa pagpapahinga. May oras sa pagkain. May oras sa pagtulog. May oras sa pagtatrabaho. At may oras po ng pagsamba. May oras ng paglalaba. May oras ng pamamalengke. Lahat po ng bagay sa ibabaw at sa silong ng langit, mga kapatid, ay mayroon pong panahon. Kaya yung panahon po na ukol sa ating Panginoong Diyos, yun po dapat ay ating ibinibigay sa Kanya. Isipin nyo na lamang po ang umiiyak na sanggol. Ang panahon ng kanyang pagdede para manahimik siya sa kanyang pag-iyak, para maduktungan, magpatuloy ang kanyang buhay. Pag pinagkait mo ang gatas sa isang sanggol, mamamatay ang sanggol. Ganon ang ginagawa ng tao sa kanyang kaluluwa. Pinagkakait niya ang pagkain ng sabi ng Biblia, mga kapatid, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So kung ang isang salita ng ating Panginoong Diyos ay pinagkakait mo sa iyong sarili, pinapatay mo ang iyong sarili spiritually. Nakala natin bilang mga tao, okay lang na kahit hindi ka makasamba ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, minsan 1 taon, minsan 5 taon hindi ka nakakasamba. Buti na lang may simbang gabi, tsaka kasi simba. Kasi mayroon kang kahilingan. Alam niyo mga kapatid, yung tao na kung saan hindi nagbibigay ng panahon sa Diyos, ay hindi rin nagbibigay ng panahon sa kanyang kaluluwa. Wala siyang concern sa kanyang eternity. Ano po ibig sabihin? Marami pong mga tao, hindi nila naiisip na pagkatapos ng buhay na ito, ay may susunod na buhay na permanente. Kaya ang mga taong ito na walang kamalay-malay, ang kanilang pag-iisip ay nandirito sa lupa, wala silang ginawa at inisip kundi ang magpakayaman, magpakatrabaho, magtrabaho, nauubos ang kanilang mga panahon at oras, nagugugol ang kanilang lakas sa katatrabaho, na kung saan ay kinakalimutan nila, nawawala na sa kanilang kaisipan ang Panginoon sa kanilang buhay. At narito ang hindi matututulang bagay. Mamamatay at mamamatay ang tao sa ayaw natin at sa gusto. Mamamatay ka at sa panahong ikaw ay mamatay, paano mo ginamit ang iyong buhay? Pagharap mo sa hukuman ng ating Panginoon, gaano ka kataas noon na magsasabi, Panginoon, naglingkod ako sa iyo ng tapat? Ano po ang mangyayari? Lahat ng pinundar natin ay hindi natin kayang tapatan o hindi natin maibabayad sa kaligtasan na gustong ibigay ng Diyos. Hindi ka maililigtas ng trabaho mo sa oras na mamatay ka, kapatid. Hindi ka maililigtas, mga kapatid, ng magandang buhay mo.
pagdating sa eternidad, na hindi ka nag-ayos ng iyong paglilingkod sa ating Panginoon, hayag na hayag sa iyo ang salita ng Diyos, subalit hindi mo pinapapasok sa iyong puso, walang pagbabago na nangyayari, mga kapatid, dadating po ang panahon, sisingilin ka ng ginawa mo. At hindi mo matututulan, mga kapatid, ang hatol ng Diyos na totoo na may taong mabubulit sa impyerno. Ang tanong, ikaw kaya yun? Tayo kaya yun? Kailan mo pa babaguhin ang sarili mo? Pag nandoon ka na, wala pong pagbabago. Pag nandoon na po tayo sa impyerno, mga kapatid. Kaya, bago pa mangyari yun, tayo po ay binibigyan ng babala ng ating Panginoon, mag-ayos tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung maglilingkod ka sa Panginoon, ibigay mo lahat, huwag ka magtitira. Ibigay niyo po. Inuulit ko po, sinasabi ng Bible, mangagkasa kayo sa inyong tinatangkilik. Ang sinabi po dyan, tinatangkilik. Ibig sabihin, tinatrabaho. Yung area kung saan kumikita ka ng pera. Ang sabi dyan, makontento ka ron. Kung ikaw po ay rider, kung may pumapasok na pera, gaano man kalito, gaano kalaki, ang sabi ng Biblia ay makontento ka. So kung ano ang ibinigay sa iyo ng Panginoon, kung maghapon kang namasada, kung maghapon kang nagtrabaho, at kumita ka lang, mga kapatid, ng 150, hindi ibig sabihin ay hindi ka pinagpala ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na kayo po ay hindi naging buena sa araw na yon. Alam nyo, mga kapatid, sa buhay na ito, pag may mga maalat na kita, may gustong ituro ang Diyos. Meron siyang gustong iparating. Baka kasi kakahabol mo ng oras. Kasi ganyan po ang problema ng tao eh. Pag maaga kang nagtrabaho, maaga kang kikita. Pero hindi naunawaan ng tao, mga kapatid, na ang lahat ng pagpapala ay hawak-hawak ng Diyos. Na dapat mas bigyan natin ng panahon ang pananalangin ng sa ganon, pag ikaw po ay nagtrabaho na, ikaw po ay makaranas ng biyaya na nagmumula po sa ating Panginoon. Naunawaan natin, mga kapatid. So, para saan na tayo po ay nagtatrabaho ng maaga, tapos hindi tayo nananalangin? Diba? Marami pong ganyan, marami pong mga tao na kung saan nakakalimot po tayo manalangin bago po tayo pumasok sa ating mga trabaho. So inuulit ko po, sinasabi ng aral, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasa kayo sa inyong tinatangkilik. Yan ang pinasok mo eh. Yan ang sweldo mo. So magkasa ka dyan. Maging kontento ka dyan. Sukat pa naman, hindi ka nag-aaral na mabuti. Tapos gusto mo, kikita ka isang araw, 1,000. Diba? Hindi po yan tama. At ang sabi dito sa Philippians chapter 4 verse 11, hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa katutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Kanina, sa Hebrews chapter 13 verse 5, sinasabi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Makontento kayo sa pumapasok na pera sa inyo, bunga ng inyong pagtatrabaho. So itong bahagi na ito, na magkaroon ka ng contentment sa iyong kinikita, dapat nagawin mo. Dapat ma-appreciate mo. Makontento ka doon sa area na yun. Subalit yung Philippians chapter 4 verse 11 hanggang 12 ay may iba. May iba pang tinuturo o ipinahihiwatig si Apostol Pablo. Sabi niya, hindi sa sinasabi ko ang tungkol
sa kailangan. Kasi itong si Apostol Pablo po mga kapatid ay dumating sa kanyang buhay, punto ng kanyang buhay na sa buhay na kailangan at ang mga taga-Pilipos o Philippians mga kapatid ay tinulungan siya. Sinasabi ko ang tungkol sa kailangan niya. Sabi niya dyan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Kanina, kailangan nating makontento doon po sa ating kinikita. Kung saang trabaho ka o anong larangan ka kumikita, makontento ka doon. Subalit ito po ay isang bahagi ng buhay na sinasabi ni Apostol Pablo na siya po ay nakaranas o siya po ay natutunan niya na makontento sa anumang kalagayan na kinaroroonan niya. So ito po ay lagay. Kanina, sa iyong kinikita, makontento ka. Ito naman, makontento ka sa iyong kalagayan. Kamusta ang iyong kalagayan, kapatid? Nasaan kalagayan ka ngayon? Ito ba ay kalagayang inilagay sa iyo ng Diyos? O kalagayan dahil sa katigasan ng iyong ulo? O kalagayan dahil may pinipilit kang bagay na ayaw ng Panginoon? Alam niyo po, yung mga kalagayan natin, iba-iba. May mga tao, mga kapatid, na nag-question sa Diyos, bakit sila inilagay sa ganung kalagayan? Pero tatandaan niyo po, paano ba natin malalaman kapag ang isang lagay mo ay lugar na inilagay sa iyo ng Diyos? Sana naiintindihan niyo po ang aking sinasabi, mga kapatid. May mga tao po kasi, mayroon tinatawag na bawal na pag-ibig. Nakuha ninyo? Meron ka ng mahal, tapos napunta ka sa isang sitwasyon na kung saan nahati ka ngayon. Nakuha ninyo? Nahati ka ngayon. Bakit mo sinapit ngayon ang ganung kalagayan? Bakit? Ang Diyos ba ang naglagay sa iyo ng kalagayan yon? Hindi. Bakit po? Dahil merong mga instances sa ating buhay na obvious at alam natin, meron tayo tinatawag na conscience na nagsasaway sa atin, ngunit pinipilit mo pa rin sapagkat ang nalalaman mo, doon ka masaya. At dahil nakapasok ka na sa sitwasyon yon, mga kapatid, hirap ka nang makawala. Nakulong ka sa sarili mo. Nakulong ka sa sarili mong kagagawan. Kaya ka naroon sa kalagayang yon. Nakuha niyo, mga kapatid? Ngayon, hirap na hirap kang makalabas. Hirap na hirap kang makawala. Bakit, mga kapatid? Dahil pinasok mo, hindi lahat ng pinto dapat mong pasukin. Hindi lahat ng pintong nakabukas dapat mong pasukin. May pinto para sa bawat isa. Kung ang pintuan yun ay hindi para sa iyo at pinasok mo, ikaw ang naglagay ng sarili mo sa ganyang kalagayan. Subalit, mga kapatid, iba pa rin kapag ang Diyos ang naglagay sa iyo sa isang kalagayang galing sa kanyang kalooban. Nuulit ko kanina, ang hirap lumabas doon. Dinahati ka ngayon. Mahal mo yung asawa mo o nobya mo, tapos mahal mo pa yung kabila. Hirap na hirap ka ngayon. Iiyak-iyak ka sa Panginoon. Panginoon, ano po bang nagawa kong mali? Bakit nagkakaganito? Ay, alam mo sa sarili mo may mali. Nakuha niya, mga kapatid. Ngayon, nagdudusa ka. Hindi yan ang kalagayan na inilagay sa iyo ng Panginoon. Bawat isa po sa atin, mga kapatid, ay may kalagayang nakalaan. At yung kalagayan na yun ay hindi pa nahahayag sa oras na ito. Liban sa kalagayang sa Panginoon tayo. Kasi, yan yung final destination natin eh. Pero may final din tayo dito sa lupa kung ano ka. Paano mo tatapusin ang iyong buhay? Ikaw ba'y naglingkod ngayon at matatapos ang iyong buhay nang hindi ka na naglilingkod? Napaka-importante po ng beginning at ending sa kwento, sa istorya ng buhay natin. Hindi po ba't napakasarap basahin ng isang babasahin na napakaganda ng kwento sa umpisa, puro pagsubok sa gitna, nalampasan niya, nagtagumpay siya. Kasi sa nalampasan niya, nagpagsubok siya, nalampasan niya, nag-backslide siya. Ang ganda kwento.
punong-puno ng lesson. Lesson, huwag mong gayahin ang kanyang ginawa. Ngayon mga kapatid, sinabi ni Apostol Pablo, sapagat aking natutuhan, alam niyo po, ang pagiging kontento ay natutuklasan mo yan. Kailangan mong dumaan sa isang area ng sitwasyon na marirealize mo. Kasi, ang pagiging kontento, hindi po yan pumapasok sa puso't isip ng tao pag wala siyang nare-realize. Hanggat walang nangyayari, mga kapatid, na magbibigay sa kanya ng lesson. Kaya kahit payo ka ng payo, magaling ka magpayo, hanggat yung tao na yun ay hindi na ilalagay sa isang sitwasyon na dapat siyang magbago, ang payo ay nagiging walang kabuluhan. Okay? Sabi niya, natutuhan ko. So bawat isa sa atin mga kapatid, kung paano si Apostol Pablo ay natutuhan niyang masiyahan sa anumang kalagayan na kanyang kinaroroonan. Gayun din, hindi po siya layo sa atin. Hindi po siya superhuman mga kapatid na kung saan siya lang ang nakaranas nito at siya lang ang makakaranas niya. So tayo po kung paano siya na natutunan niya mga kapatid ang masiyahan, dapat yun ang hanapin natin. Kasi sa atin, madalas hinahanap po natin yung makakapagpasaya sa atin, makakapagpasatisfy sa atin, makakapagbigay sa ating mga kapatid ng magandang buhay, to the point na hindi natin naiintindihan na pagkatapos mong matanggap ang lahat ng yun, maghahanap ka pa rin naman ulit. Hindi ka pa rin magiging kontento. Kaya dapat sa buhay na ito na ating pong ginagalawan, dapat sa mundong itong ating ginagalawan, dapat muna nating hanapin na matutunan na masiyahan o makontento sa anuman kalagayan na meron po tayo. Sabi sa number 12, marunong akong magpakababa. Napaka-flexible nito ni Apostol Pablo. Marunong siyang magpakababa. Marunong siyang sabi niya sa wikang English, abase, madusta, mga kapatid. Marunong siya na nasa baba siya. Marunong din naman siya kapag nasa kasaganahan siya. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, natutuhan ko ang lihim. Ito mga kapatid, sinabi niya dito, yung salitang lihim. At yung lihim na yun, inihayag na. Ano po yun mga kapatid? Kung inyo pong iintindihin ang kanyang sinabi, meron pong bagay, area sa buhay natin na pwede kang mababa. Pwede ka ring mataas. Pwede ka ring masagana, makatanggap ng kasaganahan. Sabi niya dito, lahat yung naranasan niya, sa bawat bagay at sa lahat ng bagay, take note mga kapatid, meron pa siyang hindi na isulat, pero lahat ng bagay, ang bagay na tinutukoy dito mga kapatid, ay yung pwedeng kalagyan ng isang tao. Ano mang bagay na pwede mong kalagyan? Ang sabi niya, natutuhan ko lihim. Na ano po? Makontento. Alam niyo mga kapatid, sabi niya dyan, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Natutunan niya ang lihim ng buhay, ang makontento. Kasi po, ang tao po, normal, magreklamo. Hindi na na-appreciate yung mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Tingnan ninyo mga kapatid. Mainit. Tapos nag-brown out. Usually, ano agad ang reaksyon ng tao? Grabe. Yung kailan summer, napakainit. Tsaka pa naputulan. Nagbabago po ang timpla ng tao. Ibig sabihin, ano man ang nangyayari sa ating paligid, kaya niyang baguhin ang mood na meron ka. Nakuha niyo? Nababago tayo. Sobrang init. Ang init. Ano po ang nangyayari mga kapatid?
yung dating, yung kalagayang masaya siya, dahil sa mainit, ay nagbago ang timpla. Hindi natin naiisip, mga kapatid, na lahat ng bagay na nangyayari, kung kayo po ay meron lamang pong pagkaunawa, o hahanapin ninyo ang sagot sa bawat nangyayari, may itinuturo ang Diyos. Kung sa kalagayang maginhawa ka, di aircon ka, biglang kung kailan mainit, doon nagkaroon ng brownout, may nais ituro ang Diyos. Kasi baka masyado ka akala mo yata ang buhay is about comfort. Ang buhay ay patungkol sa aircon. Hindi ganon. Mayroon siyang gustong ipaliwanag. Dapat, sa panahon ng malamig, kung paano ka nakontento dahil na-comfort ka, dapat matutunan mo rin na makontento sa panahong mainit. Dahil tinutulungan ka ng Diyos magpawis. Mamamatay ka, kapatid, pag lagi kang nasa aircon, baka kalambunin. Akala ninyo, di ba, ang lamig? Nasisingot mo nalalangkap mo yung, if I'm not mistaken, carbon monoxide yan eh. Yang galing sa aircon. Ang sama niyan sa katawan, mga kapatid. Lalo na sa baby. Akala nila, nakakaginawa. Delikado yan, mga kapatid, pag masyadong yan ang buhay mo. Tapos nagreklamo ka nung nag-init. Hindi nyo ba naintindihan? Hindi nyo ba napapansin kung gaano kayo kamahal ng Diyos? Sa 3 oras na nag-brown out, pinagpawisan ka, biyaya yung galing sa Diyos. Kasi hindi ka na pinapawisan. Nung nangyayari, mga kapatid, pag di ka na pinawisan, hindi na napapansyo na maayos ang ugat mo, may stroke ka, matakay ka sa puso, kasi akala kasi natin ang buhay ay kailangan nandun lang tayo sa maginawa. Hindi ganun. Hindi po ganun. Kaya nga po mayroong tag-ulan at tag-init. Kasi naiintindihan ng Panginoon, kapag puro tag-ulan, hindi maganda. At puro tag-init din, hindi rin maganda. So, anong punto, mga kapatid? Lahat ng bagay, may dahilan. May mensahe ang Diyos, mga kapatid. Kung bakit ka nandoon sa kalagayang yon, maaaring pinaparana sa iyo ng Panginoon na, o sige, langkapin mo, carbon monoxide hanggang gusto mo. Tapos nag-brown out, uminit. Dapat magpasalamat ka pa rin. Kasi ang nangyari kay Apostol Pablo, sa kasaganahan, sa kasagatan, sa gutom, sa kabusugan, natutunan niya ang lihim na maging kontento, mga kapatid. Pag gutom ka, makontento ka. Kasi pag gutom ka, may mensahe ang Diyos. Baka kakakain mo. Nakalimutan mo na ang kahalagahan ng pag-aayuno. Nasa sitwasyon ka ng kagutuman, maaaring tinuturuan ka ng Diyos na mag-fasting ka. Kasi pag busog ka, walang Diyos. So, kailangan natin maintindihan, mga kapatid, yung lagay. Nasa ang kalagayan ka ngayon. Ako po ay tumutukoy sa kalagayan na kung saan ay natural na nangyayari sa iyong buhay dahil inaalaw ng Diyos yun, maaaring doon ka inilagay ng Diyos. Hindi po ako nagsasalita sa kalagayan na kung saan inilagay mo ang sarili mo doon na wala ka dapat doon, pero pinilit mong nandoon ka. Di ba? Pinagbabawalan ka, pinipilit mo pa rin. Napunta ka doon sa sitwasyon na yun, mga kapatid, na hindi naman dapat yan ang kalagayang inilaan sa iyo ng Panginoon, pero nandiyan ka. Hindi po ako tumutukoy doon. Tumutukoy po ako sa natural na nangyayari po sa bawat isa sa atin. Bakit? Maaring sa inyo, meron ditong malungkot ngayon. Maaring meron dito sa oras na ito, mga kapatid, na parang hindi ko na maramdaman yung kaligayahan. Hindi ko na maramdaman ang Panginoon.
Hindi ko na maramdaman na masaya ako. Isipin niyo muna mabuti mga kapatid. Sige, mga kapatid, i-reset natin. Isipin niyo maigi. Anong kalagayan po ang meron kayo ngayon? Nasaan kalagayan po ba kayo ngayon? At pag naisip niyo na yan, ito ang susunod niyong isipin. Sino naglagay sa inyo sa kalagayan niyo? Diyos ba? O dahil sa katigasan ng ulo mo? So ngayon, pag na-determine mo na dahil sa katigasan ng ulo mo, kaya ka naririyan sa ganyang sitwasyon, hindi ko po yung ibig sabihin na wala ka ng pag-asa. May mensahe ang Diyos para magising ka. Hindi pa huli. Gaya po yan ng prodigal son. Kinuha niya lahat ng kanya. Umalis niya. Nagpakalayo sa mga kapatid hanggang sa naubos ang kanyang pera. Nawala na sa mga kapatid ng masasandalan. Kumakain na siya doon sa kainan ng baboy, mga kapatid. Hanggang sa ano po nangyari? Ang mensahe ay dumating. Na-realize niya. Sabi ng Biblia, napagtanto niya ang kanyang kamalian. Anong sabi niya? Hindi na ako karapat-dapat maging anak. Babalik ako doon. Pero gusto niya, ang mangyari, katulong na lang siya. Pero pagbalik niya mga kapatid, malayo pa lang nakatanaw ng kanyang ama at siya po ay in-approach pa rin. Pinaramdam ang pagmamahal. Ganyan din po mga kapatid sa atin. Yung prodigal sa ngayon, hindi po ang Diyos ang naglagay sa kanya sa kalagayan yun. Siya po ang pumili ng kanyang kapalaran kaya siya nandoon sa kalagayan niyo. Gayon din sa atin. Nasang kalagayan kayo? Yan ba'y kalagayan dahil sa katigasan ng ating ulo? Isa lang ang solusyon. Gaya ng prodigal son, mga kapatid, babalik ako sa aking ama. Kaya, may chance pa. Kung sino man po ang mayroong nagawang mga mali sa kanyang buhay, sa kanyang mga decision-making, mga kapatid, gayahin niyo yung ginawa ng prodigal son. Bumalik kayo ngayon sa Diyos. Hindi po natin kailangang antayin ng New Year para sa bagong buhay. Kailangan niyo pong bumalik ngayon at aminin, tayo po ay nagkamali. Tayo po, mga kapatid, ay nagkasala. At doon naman po sa mga kapatid na nasa kalagayan kayo na bakit parang kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, bakit parang napakailap ng blessing, bakit nung pinili ko ang Diyos, nangangarap na lang ako. Dahil yung mga kasabayan ko, gaganda na ng kanilang mga buhay, meron na silang mga sasakyan, maayos na ang kanilang mga buhay. Isipin nyo, nung hindi kayo tinawag ng Diyos, di ba, ang ganda ng alwan ng buhay nyo, hindi nyo nga nakikita ang problema eh. Hindi nyo nararamdaman ang problema noon. Hindi mo dati naiintindihan yung paghihirap ng mga magulang mo noon, wala kang pakialam noon. Pero nung naglingkod ka sa Panginoon, nakikita mo lahat ng mga bagay na hindi mo nakikita noon at wala kang balak na makita noon. Nung naglingkod ka, bakit parang ang bigat? Yung mga kapatid ko, wala lang sa kanila, ba't ako nakakaramdam ng lungkot, ako nakakaramdam ng bigat na tumulong sa pamilya ko pero wala akong magawa. Pero bakit ganun, Panginoon? Nung naglingkod ako sa iyo, Panginoon, bakit ganito ang dinadanas ko? Alam nyo, may mensahe ang Diyos. Yung lagay na meron ka, hindi ikaw ang naglagay niyan sa sarili mo. Diyos ang naglagay niyan. Dahil may gagawin ang Panginoon sa buhay mo. Maaaring ikaw ay gamitin para mailigtas ang pamilya mo. Alam niyo yung mga natural na mga nangyayari na kung kailan ka naglingkod, tsaka ganito. Kung kailan ako naglingkod, bakit ganito? Alam niyo, ang pagdesisyon ng paglilingkod sa Panginoon, ikaw ang naglagay niyan sa sarili mo. Hindi ang Diyos.
Kasi ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, hindi po sa pilitan. Hindi niya po pinipilit na disusi ang mga isip ninyo, mga kapatid, at pilitin siyang paglingkuran. Hindi. Ang paglilingkod sa Panginoon ay isang desisyon. At kapag nagdesisyon kang maglingkod, ikaw ang naglagay niya sa sarili mo. Kung ano man ang kalagayan na meron ka nung pumasok ka sa buhay espiritual, mga kapatid, ikaw ang naglagay niya. Subalit, mga kapatid, ito po ang dapat niyong tandaan. Dahil ikaw ang naglagay dyan, dapat handa kang ayusin ng Diyos. Kasi ang problema natin, mga kapatid, kapag tayo po'y naglingkod na sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng ibang kaisipan, bakit ganun, bakit ganito, bakit ganito, bakit kung kailan ako naglingkod, bakit ganito nangyayari sa church, bakit ganito. Alam niyo, mga kapatid, once na pumasok ka sa isang teritoryo ng isang nagmamayari, wala kang karapatan magreklamo sa kanyang pamamalakad. Nakuha niyo, mga kapatid. Pag pumasok ka sa isang kaharian, kailangan masunod ang hari. Ano po ibig sabihin? Once na pinasok natin ang buhay espiritual na paglilingkod sa Panginoon, anuman ang nangyayari sa iyo ngayon, kapatid, yan po ay inilagay sa iyo ng Panginoon dahil may gusto siyang ayusin sa buhay mo. May gusto siyang baguhin sa iyong buhay. Bakit? Nasa baluarte ka ng Diyos, kapatid. Nakukuha po ba natin? Kaya dapat matutunan natin ang lihim ng buhay na ito. Ang makontento. Di ba napakasakit nun? Ewan ko kung nakaka-realize kayo niya. Kung kayo lang kayo naglingkod sa Panginoon, dati lakas mo kumita eh. Ako naman, naglilingkod ako sa Panginoon nung araw. Malakas naman ako kumita nun. Pero nung pinasok ko na ang leadership, nag-iba. Dumating na sa sitwasyon na. Dati, kung anong nakita ko, kaya mong bilhin agad eh. Kaya kong pag-ipunan agad. Di ba? Nasa Diyos ang papurihan. Nung araw, meron akong mga small business lang naman, mga kapatid, pero nabibili ko gusto ko. Pero nung pumasok na sa leadership, pumasok na mga kapatid, nang mainam sa paglilingkod sa Panginoon, nawala. Kailangan ko bang mag-alala? May mensahe ng Diyos. Tatandaan niyo, mga kapatid, once na pumasok ka ng punong-puno, inuulit ko po, once na pumasok po kayo sa paglilingkod ng punong-puno, kayo ng bagay, habang pumapasok kayo sa loob, tayo kailangan niyong tanggapin na may kailangan kayong bitawan. Habang nagpapatuloy kayo, mga kapatid, may kailangan kayong bitawan. Hindi pa pwede, mga kapatid, na makapasok kayo sa loob ng punong-puno pa rin ang inyong likuran. Hindi po. May kailangan kang bitawan. Minsan nga, mga kapatid, yung isa pang pinakamabigat na bagahe mo, mahal mo pa sa buhay. Minsan, girlfriend mo pa o boyfriend mo pa, mga kapatid, ayaw maglingkod, hindi ka makapagpatuloy dahil sa sobrang bigat. Pero dahil gusto mong makapasok sa katwiran ng Panginoon, mga kapatid, kailangan mong bitawan. Kailangan mong bayaran ang presyo bago ka pumasok. So ngayon, habang pumapasok tayo, habang lumalalim tayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi nyo ba nare-realize minsan bakit yung pinaka-kailangan mo pa? Minsan yung trabaho mo pa hinihingi. Ayaw natin bitawan minsan eh. Kasi yun lang, mga kapatid, ang iniisip natin paraan na makasurvive ka. Pero meron tayong hindi naiisip sa dulo nito, mga kapatid, na kaya pinabibitawan sa iyo ng Diyos. Kasi hindi yan yung kalagayang inihanda sa iyo ng Diyos. Ano mang bagay, mga kapatid, na nasa likuran mo, hindi yan ang inihanda sa iyo. Kasi may ibang ipapabuhat sa iyo, Panginoon. Kaya napaka-importante na kapag naglingkod tayo, mga kapatid, anuman po ang mga bagay na dala-dala po natin, kailangan po natin bitawan. Kasi may ipapabuhat sa iyo ang Diyos. At mas magaang yun. Di ba sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nalibigat ang luba sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng papahinga. Pasanin ninyo. Di ba?
ang inyong sumunod sa akin. Meron pa siyang sinabi, may ipapapasan ako sa inyo. Mas magaang yun. Nakuha niyo mga kapatid. Kamusta? Kamusta ang liguran niyo mga kapatid? Ano ang pasan-pasan niyo ngayon? Ang pasan niyo ba ay ang makasunod sa kalooban ng Diyos? O ang pasan niyo pa rin mga kapatid yung bakit ayaw mo kasi ibigay sa akin ito, Panginoon? Diba? So ngayon mga kapatid, kailangan natin matutunan ang lihim ng buhay. Makontento ka. Pumasok ka ngayon sa buhay espiritual, ano man ang dinadanas mo, basta hindi bunga ng iyong katamaran, hindi bunga mga kapatid ng iyong kawalang pagsunod, huwag kang mag-alala. Kasi natural na pinapadaan ka ng Diyos doon. Tumaan ka lang dyan, anak. Yang kalagayan mo na yan. I-enjoy mo lang yan. Diyan ka ngayon, wala ka. Dahil sa pagsunod mo sa akin, diyan ka lang. Gaya ni Apostol Pablo, natutunan niya nung siya po'y naglingkod sa Panginoon, sa kagutuman, hindi mo siya nagreklamo. Naglilingkod si Apostol Pablo ng gutom. May time po na siya po ay naglingkod ng gutom kasi hindi niya po yan isusulat kung hindi niya naranasan. Kaya nga nung siya po ay gutom, mga kapatid, pinahayag niya, natutunan niya ang lihim na kahit ako gutom sa paglilingkod sa Panginoon, kontento ko. Na kahit ako ay nasa kasaganaan sa paglilingkod sa Panginoon, kontento ko. Na kahit na ako ay nasa kababaan, kasaganaan, kahirapan, kaginawaan, na kontento ko. Bakit? May Diyos kasi siyang tinitignan sa paglilingkod niya. At alam niya sa kanya sarili na sa paglilingkod sa Panginoon, dapat lahat tanggapin mo. Dadaanan mo ang lahat. No? Ngayon mga kapatid, bakit ba ang tao ay hindi po makontento? Feeling niya kasi mga kapatid, kulang pa siya. Pag feeling mo kulang ka, hindi ka talaga makokontento. Example mga kapatid, ano? Kapag ang isang tao, alam niyo dati, bago nagka-cellphone, ang part ng communication ay sulat. Di ba? Sobre-sobre. Kung ang tao po ay nakontento na doon, kamusta kaya ngayon? Kasi kung iisipin natin, dapat pala tayo makontento sa buhay. So pati yung mga company na yan, hindi na, huwag nyo lang i-ano yung cellphone. Dito na kontento na tayo rito. Tama yan, sulat-sulat na lang. Oh. Kapag ang tao na kontento sa paliligo na walang sabon, paano na lang? Hindi, kasi di ba, bago nagkaroon ng sabon, naliligo ang tao. Kasi kung ang kapangkahulugan natin ay pagiging kontento sa kung anong meron ka, ay wala nang sabon. Wala na rin damit. Eh ano ba nangyari kay Adan at kay Eva? Di ba pinag-anuhan sila ng Panginoon Diyos na may susuot nila? Wala naman okay nun. Para pasukin nila, bilhan nila. Di ba? Anong punto? Kasi kung iisipin nyo maigi, kontento, balikan natin yung mga nagdaan. Kung nakontento na ang tao na magsalita, gaya ni Apostol Pedro, hanggang panahon natin, ganun pa rin ang mga salita. Walang mikropono. Paano kaya ang mga malalaking gatherings? Kasi huwag na natin ito eventuhin. Kontento na tayo dito, nakakapagsalita tayo. Hindi po yun ang pinupunto ng pagiging kontento. Kung mahirap ka ngayon, huwag kang makontento na mahirap ka lang. Ang pinupunto na maging kontento ka, yung kalagayan mo. Nasa kalagayan ako ng pagiging mahirap. So kailangan mo mga kapatid, makontento sa kalagayan yun. Ibig ba kang sabihin, mapalagay ka? Palagay kang mahirap ka. Pero, hindi ka mamamatay na mahirap ka. Nakuha ninyo mga kapatid. Naintindihan mo ba mga kapatid ang ibig ko sabihin? So, huwag tayong makontento doon sa isang sitwasyon mga kapatid na kung saan ay may magagawa ka naman eh. Di ba na lang, wala ka na talagang magagawa. Eh, ganyan ka na eh, gwapo ka na eh, wala ka na magagawa talaga.
Di ba? So, ng point mga kapatid, maging kontento tayo. Ang itinuturo ng Biblia mga kapatid, makontento po tayo sa kalagayan. Nasa ang lagay ka ngayon? Makontento ka ngayon mga kapatid kung nasa ang kalagayan ka. Subalit kung ang kalagayan na yan ay disaster, bunga ng iyong maling pagdidesisyon, ng iyong hindi pagsunod sa Panginoon, bumalik ka sa Diyos para ilagay ka niya sa isang kalagayan mga kapatid na inihanda niya para sa iyo. Nakuha po ba natin mga kapatid? Tuloy po tayo mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 33. Malapit na tayo matapos ha. Wala pa tayo sa conclusion. Matthew chapter 6 verse 33. Alam na alam natin yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, sa sobrang plain, sa sobrang gasgasi ng verse na yan, kabisado na yan ng marami, na pag sumakita ninyo, unahin ninyo ang kalooban ng Diyos at ang kanyang karyan at ang lahat ng mga bagay ay ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi po yan tumutukoy sa kung saan na hindi kayo pagpapalit ang pagsamba. Bahagi lang yun mga kapatid. Naku, kahit magalit ka sa akin, girlfriend lang kita, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Ang gaganda ng record, di ba? Lingkod pa rin sa Panginoon. Sige, kahit mag-away tayo, kahit anniversary natin, linggo ngayon, hindi kayo magpapalit ang Panginoon. Bahagi lang yan mga kapatid. Yung mga bagay na kayang-kaya mong gawin, hindi na bago yun. Diba? Pero ang pinupunto dito na, unahin mo ang kanyang kalooban at ang kanyang katwiran. O di inuna mo na siya. Prioritize mo na ang Panginoong Diyos. Hindi po yun yung kabuuan mga kapatid. Kasi kung babaybayin niyo po ang versikulo na yan, seek ye first the kingdom of God. So hanapin mong una ang kaharian ng Diyos. Kaso problema, ang tao natapos na doon sa paghanap ng kaharian ng Diyos. Nung nahanap ko na, nabaptize na ako eh. Hindi po yun mga kapatid. Hanapin ninyo una ang kaharian ng Diyos. Eh nung nahanap mo ng kaharian ng Diyos, ano bang ginawa mo? Pumasok ka ba o hindi? May mga tao kasi mga kapatid, na ang kanilang pagkakaunawa sa seek ye first the kingdom of God ay unahin lang na unahin ng Panginoon. May mga tao po mga kapatid na inuuna nila ang Diyos pero hindi nakakapasok sa kingdom ng Diyos. Baka alam po ninyo mga kapatid na kumakanta sila, di ba? Baptize na sila, yun ba ay assurance na nakapasok ka sa kingdom ng Diyos? Maybe. Pero ang point mga kapatid, hindi mo mapatotoo na ibinibigay ng Diyos ang kailangan mo kasi seek first the kingdom of God. All these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na yun na hinahangad mo, ibibigay sa'yo. Pero bakit ang tagal mo nang naglilingkod sa Panginoon, hindi mo pa rin nararanasan ng buo, naranasan mo lang, talsik lang. Pero hindi mo maranasan ng buo yung sinasabing, in all and all these things shall be added unto you. Lahat ng kailangan mo ibibigay sa iyo ng Diyos. Hindi mo yung mapatutuhanan ng buo. Bakit? Marami po sa naglilingkod sa Diyos na seek nila ang kingdom of God pero hindi po sila nakapasok sa loob. Dapat pag once na nahanap mo ng kaharian ng Diyos, ito palang daan ng kaligtasan. Si Kristo ang daan ng kaligtasan. Dapat pumasok ka. At tinitiyak ko sa inyo, once na pinasok nyo ang kingdom ng Diyos, mga kapatid, all these things shall be added unto you. Yan po sabi ng Biblia. Yung iba sa atin, isang pala na nakapasok. Kaya may mga panahon, mga kapatid, na maglilingkod hindi. Maglilingkod hindi. Ganun po nangyayari. Pero ang isang tao, mga kapatid, na nasik niya, nahanap niya, na-prioritize niya. Kasi hindi mo po mahanap ang isang bagay kung hindi mo yung priority. Diba? Nawala yung supply mo. Kahit saan pa yan. Minsan makikipagsigawan ka pa, nandito lang yan ah. Bakit may nahanap? Priority mo eh. Gusto mo mahanap eh. Kaya may mga tao, mga kapatid, na hindi nila ma-enjoy, hindi nila maranasan, mga kapatid, ang mga biyaya at pagpapala ng Panginoon kasi ang Diyos ay hindi po nila priority. Hindi po nila hinahanap una ang Diyos na tinuturo ng Biblia, unahin ninyo na pagharian kayo ng Diyos. Hanapin niyo ang kanyang kalooban
At ang lahat ay pagkakalob sa inyo. Ngayong nahanap mo na mga kapatid, kailangan po natin pumasok. At tinitiyak ko po sa inyo, kung kayo po ay maraming dala, at papasok kayo doon, hindi kayo makakapasok doon ng buong mga kapatid. Dahil habang pinipilit mo pumasok mga kapatid, kailangan mong may bitawan ka sa iyong buhay. So ngayon, pag may binitawan ka na, doon na ba natatapos? Gusto ng Diyos kung paanong and all these things shall be added unto you. Kailangan all these things na mayroon ka mga kapatid, kailangan hubarin mo at pumasok ka sa loob. Kasi iba yung ipapapasal sa iyo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, pagpasok mo doon, nung sinabi mo, gusto mo maglingkod sa Panginoon, ngayon kailangan mo harapin ang consequences. Pag pumasok ka sa loob ng kingdom, ang sabi ng hari, magpatawad ka. Sino sa inyo mga kapatid ang may mga kapaitan pa sa buhay? Sino sa inyo mga kapatid ang may mga galit pa sa inyong mga magulang? Yan po ang isa sa mga tinuturo mga kapatid ng kaharian ng Diyos. Magpatawad kayo. Gawan nyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng masama. Nung nandun ka na, nakapasok ka na, hindi mo magawang umakbang kasi hindi mo kaya. Atras ka na yun. Yan po nangyayari mga kapatid. Kaya yung iba, sulyap lang ang nangyayari. Talsik lang ng blessing. Kaya hindi nila mapatutuhanan na ang Diyos ang nagsusupply ng kanilang pangangailangan kasi hindi sila nakapasok sa loob ng buo. Kaya yung mga taong nakapasok sa loob ng buong buo mga kapatid, kahit gaano kaliit ang blessing, grabe ang pagluwag sa Diyos. Nakuha ninyo mga kapatid. Naintindihan ninyo? May mga tao po na kahit si keepers ng kingdom of God, nasa isip lang nila, hindi naman sila nakapasok. Ngayon, dahil sa hindi sila nakapasok mga kapatid, yung mga blessing na maliit, hindi ganun kasarap pagpasalamatan. Hindi ganun ka worth it na iyakan. Pero yung mga taong alam nila na habang pumapasok sila sa loob, alam niyo ba mga kapatid, ako yung nagsasalita sa mga nakapasok na. Kung inaamin nyo sa inyo sarili, nakapasok kayo sa loob. Hindi porket nakapasok ka, nandudun ka na sa trono. Nakuha ninyo mga kapatid, pagpasok natin, ang huli ay rapture. Doon natin makita ang trono ng Diyos. So spiritual, tayo po yung naglalakbay. Habang ikaw ay nakapasok mga kapatid, habang naglalakad ka papalapit ng papalapit sa Panginoon Diyos mga kapatid, hindi niyo ba na po na mga kapatid, habang lumalalim ang iyong paglilingkod, ang pagsubok, pabigat ng pabigat. Ang minsan nakakapagtaka ka pa, bakit kung kailan isinuko mo na lahat, bakit nandudong ka pa sa sitwasyon na yun? Bakit hindi ka pa rin inaalis ng Diyos sa sitwasyon na yun? Inuulit ko, may mensahe ang Diyos. Kaya hindi ka pa rin iniaalis doon mga kapatid, kasi hindi mo pa panahon para alisin doon. Kaya wag po natin questionin, mga kapatid, ang ating Panginoon sa kung ano man pong sitwasyon ang kalagayan na meron tayo kung ating pinanggagalingan. Naunawaan niyo mga kapatid. Ito lang po, bibigyan ko po kayo ng kaisipan na kung saan mapaisip kayo. Sa mga mahilig magpuyat, makaka-relate kayo. Kapag the more na bumibigat ang gabi, ano pong nararamdaman nyo? The more kang bumibigat na yan, pag-alauna na, kahit gaano kayo mga palapuyat kayo, pagdating ng alauna na, minsan, yung kwentuhan nyo, nababawasan na, pag alas 2 na, biglang magugulat ka na lang, wala nang nagsasalita. Ewan ko kung naranasan nyo yan mga kapatid. Pero anong punto mga kapatid? Ganyan po ang buhay. Pag nararamdaman yung pabigat ng pabigat, mga kapatid, ang buhay, gaya yan ng gabi. Habang dumidilim, padilim ng padilim, pabigat ng pabigat ang dilim, habang umaandar ang oras, mga kapatid, nag-aating gabi, pabigat ng pabigat, inaantok ka. Kung kailan mabigat, mga kapatid, ang oras at sitwasyon, sandali, lumitaw ng liwanag. Nakukuha ninyo mga kapatid. Di ba? Alauna, alas 2, sobrang bigat. Pero mas malapit ang alas 2 papunta sa umaga. O sa pagsikat ng araw kaysa sa alas 7 ng gabi.
Nakukuha ninyo mga kapatid. Kaya kung mabigat ang iyong sitwasyon o suliranin sa oras na ito mga kapatid, may liwanag pang dadating. Kaya nasa kabigatan ka, huwag ka lang matulog doon. Hindi mo makikita ang liwanag, kapatid. So kailangan po natin magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ngayon po, dito po tayo. Seek ye first the kingdom of God. Alam kong nahanap nyo na. Ang tanong mo na lang, sino po yung nakapasok? Kasi yung mga nakapasok, sila yung kontento. Yung nakapasok, sila yung masaya. Kahit gaano kaliit o kalaki ang tinatanggap nila sa Panginoon, ano man ang kalagayan nila, kahirapan man o kasaganaan, sila po yung masasaya sa harapan ng ating Panginoon. Sila po yung nakatanggap, sila po mga kapatid, yung nakasumpong ng lihim ng buhay na ito. At yun ay ang maging kontento sa lahat ng sitwasyon ng iyong buhay. Ngayon po mga kapatid, saan ba tayo dapat makontento? Dapat ba tayong makontento sa kalagayan meron tayo? Dapat kang makontento kung alam mong ang Diyos ang naglagay sa iyo sa kalagayan niya. May dahilan mga kapatid kung bakit po tayo nariyan. Maaaring may gusto ang Diyos alisin sa iyong buhay. Ito po yung pinakamahirap eh. Yung pagbago, medyo mabigat yun, di ba? Mabigat yun. Babaguhin ka ng Diyos eh. Pumasok ka sa kingdom niya eh. So, kailangan mong harapin ang proseso. Kailangan ka niya baguhin. Pero ang isa sa pinakamasakit, hindi na nga binago, may inaalis pa. Sobrang sakit niyan mga kapatid. Minsan, mahal mo pa sa buhay. Minsan, yung pinaghirapan mo pa. Minsan, yung pinagpaguran mo pa. Minsan, yung iniyak-iyakan mo pa. Pinagsikapan mo pa. Minsan, kailangan paalisin ng Diyos. Pero hindi mo kailangan magtanong. Kailangan mong tiisin. Tatandaan nyo kapag may inaalis, ang kapalit niya kailangan mong mag-react, kailangan mong tiisin. Hindi yung pag may tinanggal, re-reklamo, hindi. Pag may tinanggal, kailangan mong tiisin. Kasi may ipapalit ng Diyos. Nakuha natin mga kapatid. So may inaalis po sa ating buhay. Ngayon, Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Karutong yan doon. Sabi niya, Apostol Pablo, naranasan ko lahat ng lihim. Naranasan ko ang lihim, pagiging kontento. Ngayon, nung nakontento siya, doon niya sinabi ang salitang, I can do all things through Christ. Nung magagawa ko lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin, doon niya yun, sa lahat ng kanyang pinagdaanan, doon niya hinugot yung salita na yan mga kapatid. Dahil nakuha niyang makontento, lahat ng bagay ang mika niya ay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Ang problema lang mga kapatid, ng mga modern Christians, kinanya. Nakuha niyo? Kinanya niya. Ano ba ulit ang verse? I can do all things through Christ. Nakontento ka na ba sa buhay? Alam mo ba pinanggalingan yan? Bakit niya sinabi yan? Kaya niya yung sinabi, dahil naranasan niya, nalaman niya, natuklasan niya ang lihim ng buhay. At yun ay ang maging kontento. Kaya niya yung sinabi. Kaya bago mo sabihin niya, kontento ka na ba? Nakuha niyo mga kapatid? I can do all things. Kaya sinabi, I can do all things, kasi mula sa hirap at ginawa, nakayanan niya. Nagawa niyang lampasan. Kaya niya sinabi, I can do all things, kasi nalaman ko na, natutunan ko na ang lihim ng buhay, ang makontento. Kaya dahil sa kontentong meron siya, I can do all things through Christ. Nakuha niyo mga kapatid. So ngayon, maraming ganyan. Kristiyano, I can do all things through Christ. Ini sumimba nga ng Bible study, hindi mo magawa all things through Christ. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi ba pwedeng ganun? You can do all things. Kaya mo pala lahat ng bagay pa sa pamamagitan ni Kristo. Hindi umatid, hindi magpasakot, hindi umano, hindi mo magawa. Kaya bago niyo banggitin ito mga kapatid, siguraduhin niyo, nasumpungan niyo ang lihim ng buhay. Na nakontento dapat kayo. Kasi hindi niyo po magagawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo kung hindi niyo po natutunan makontento sa buhay na meron kayo kung saan man po kayo inilalagay ng Diyos.
Kailangan nyo makontento doon. Bago nyo masabi, you can do all things. Nakuha din nyo mga kapatid. Ngayon, bago tayo magtapos sa conclusion tayo mga kapatid, ang sabi ng Biblia, dito po sa Luke chapter 12, verse 15, at sinabi niya sa kanila, magmasid kayo, at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Makinig po kayo mga kapatid sa mensahe po ng ating Panginoon. Kanina sinabi, makontento kayo, masiyahan kayo sa inyong kinikita. Yung tinuturo naman ni Apostol Pablo, makontento kayo sa kalagayan na meron kayo. So dalawang klaseng contentment ang tinuturo sa atin. Makontento ka sa kinikita mo at kung saan nasa kalagayan ka ngayon, ikaw ay makontento. Bakit niya tinuturo na makontento? Dahil sinabi ni Kristo, mga kapatid, magmasid kayo. Kasi sa panahon ni Kristo hanggang ngayon, yun pa rin ang nangyayari. Bakit pinagmamasid? Mag-ingat kayo, sabi niya, sa lahat ng kasakiman. Sa mundong ito, mga kapatid, maraming sakim. At yung sakim na yun, never naging contented. Kung naging kontento sa kanilang buhay. Sakim na. Tingnan niyo yung mga sakim sa madaling salita. Tingnan niyo sila. At ang sabi ng Panginoon, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganahan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ano po mensahe ng Panginoon, mga kapatid? Kung ang tingin mo sa buhay mo para makontento ka, kailangan mo magkaroon ng magandang trabaho, maling kaisipan niya. Kung ang iniisip mo sa buhay, mga kapatid, bago ako makontento, gusto ko munang maayos ang pamilya ko. Bago ako makontento at makapaglingkod sa iyo, Panginoon, gusto ko munang may iayos ko ang aking buhay. Mga kapatid, huwag nyo nang antayin na gumanda pa ang sitwasyon ng inyong buhay bago ka makontento kasi hindi po mangyayari. You can be contented without money. Pwede kang makontento, mga kapatid, sa buhay kahit wala kang love life. Yung iba, pag ako nagkaroon na ng asawa, doon na ako magiging kontento. Mali, mga kapatid. Walang bagay sa mundong ito ang sasapat para magbigay sa iyo, magdikta sa iyo, mga kapatid, na ito ang dapat para maging kontento ka. Hindi po yun, mga kapatid. Ang pagiging kontento, ito po ay nanggagaling sa taong humahanap nito. Yung taong tumutuklas nito. Sabi ni Apostol Pablo, natuklasan sa lahat ng bagay na ito ang lihim. Makontento. Kailangan po natin makontento. Ang buhay na ito, mga kapatid, ay hindi po patungkol sa salapi na kapag marami kang pera, mga kapatid, doon ka na magiging kontento. Mali po, mga kapatid. Huwag mong antayin na yumaman ka bago ka makontento. Huwag mong antayin na sumaya ka bago ka makontento, mga kapatid, sa buhay. Hindi mo kailangan antayin ang 2025 bago ka makontento. Alam niyo, mga kapatid, bago po tayo magtapos, napakasimple ng mensahe ng Panginoon. Bago mo sabihin, you can do all things through Christ, make sure na natagpuan mo ang lihim ng buhay, ang makontento. Dahil si Apostol Pablo, yun po ang kanyang naranasan. Kaya nga wala po siyang takot mamatay. Bakit po? Hindi lamang po siya nakapasok, hindi lamang po niya nakita ang karya ng Diyos. Pumasok siya, natuklasan niya pa ang buhay. Makontento. Meron isang bagay, mga kapatid, na sasabihin ko sa inyo, huwag kayo makontento. Kasi hindi ito yung kalagayan na inilagay sa inyo ng Diyos. Makinig po kayo. Inuulit ko po. May bagay akong babanggitin sa inyo na kung saan hindi ito yung inilagay sa inyo ng Diyos, pero minsan doon natin gusto ilagay ang ating sarili. Ano po yun? Yung manahimik sa oras na dapat ibigay mo ang pagpupuri sa Diyos. Alam niyo yung pananahimik sa altar call, sa pagpupuri, hindi ang Diyos ang naglalagay sa inyo niya.
sa sitwasyon niya. Kayo ang naglalagay. Pinipili po natin. Marami pong tao sa church, mga kapatid, maniwala man kayo sa hindi, kahit saan kayo pumunta church. Marami pong tao pag altar call, nananatili na lang sa likod. Marami pong tao, mga kapatid, ipikit na lang sila, iiyak. Pero ito sasabihin ko sa inyo, hindi po yun yung kalagayang gusto ng Diyos sa inyo. Alam nyo, once na kayo po ay makapasok sa presensya ng Panginoon, once na kayo po ay makapasok sa presensya ng Diyos, di ba nakakaranas kayo mga kapatid ng contentment? Kaso minsan sandali lang yun eh. Kasi babalik na naman tayo sa realidad. Pero ito lang ang point, mga kapatid. Huwag po kayong makontento na every altar call, tatayo lang kayo. Tapos hindi nyo ibibigay ang oras na para sa Kanya. At oras na para sa sarili ninyo, na kayo po mga kapatid, ay makaranas ng pagbuhos ng Espiritu Santo ng Diyos. Huwag po kayong makontento sa worship na meron lang kayo. Dahil may gusto ang Diyos na pagdalahan sa inyo. Yung worship na kung saan, hindi mo pa nagagawa buong buhay mo. Kamusta ang worship natin, mga kapatid? Sa tingin ba natin, nagawa na natin ang pinaka-the best worship na pwede natin maibigay? Kontento na ba tayo sa ganitong klaseng worship? Kontento na ba tayo, mga kapatid, na pumikit lang at umiyak? Hindi po yan ang kalagayang inilagay sa atin ng Diyos o inihanda ng Panginoon. Kundi ang kalagayan na gusto ng Diyos sa atin. Makontento tayo sa kung ano man tayo ilagay ng Diyos at kung paano natin piliin ang Panginoon sa ating buhay. Sa oras na ito, mga kapatid, let us all stand. Hindi na po tayo tutugtog. Subalit magpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon. Tinatawagan ko po natin